para alam ko daw kung ano yung gagawin ko. Alam ko naman magpa-fasting na ako kasi ang nabanggit niya dun sa message ni Doc sa akin ay 7 a.m. ang operasyon ko. So, yun. Pero mga kasis, although gumastos na naman ako sa laboratory, naayos ko na naman na lahat, pero habang papalapit yung date ng surgery, natatakot talaga ako. Oo. Natatakot talaga ako mga kasis. Hi sis! Welcome back to our channel, ang inyong kasis, Gwen Angel. For today's video mga kasis, so ito na nga, oo. So kung naalala niyo yung aking unang video, Friday, galing po ako ng PhilHealth, prinasis ko po yung aking PhilHealth contribution kung magagamit ko sa aking operasyon. And then Saturday, doon naman po ako nagpa-laboratory. Kasi yun po ang request ni Doc bago niya po ako operahan, kailangan is okay yung aking mga laboratory. Oo. Kasi nung nagpa-check up ako sa kanya, is August yun eh. August. Pero binigyan na ako ni Doc kung kailan ako operahan. This September na po ako operahan. I think 25. So, kailangan ko munang kumuha ng laboratory and then isa-send ko daw po sa kanya para malaman niya kung okay yung aking mga laboratory result. So, ayun na nga. Saturday, pumunta ako doon. So, Friday night, yun ang huling kain ko. Naka-fasting na ako para pagpunta ko din sa laboratory, sa Megason, is okay po. Kasi tinanong ko muna si Doc kung magpa-fasting ako. Pero sabi niya, kailangan ko daw po mag-fasting dahil meron po akong ultrasound. So, yun. Hindi naman ako isang pumunta dun sa laboratory center. Dalawa kami, kasama ko yung pinsan ko. And then, so pagpasok ko doon, sa information, sabi sa akin doon is kung lahat daw ba yung kukunan. Sabi ko, oh yes, lahat po kasi request po yan ni Doc. So, ang binayaran ko lang naman po is nasa 3,500 yung binayaran ko sa aking laboratory. Although, lahat naman ito ay puro dugo. And then, yung ultrasound, yun. Doon ako natagalan sa ultrasound kasi marami nagpapa-ultrasound that time. Maraming buntis at meron din mga senior akong nakasabay. Pero yung laboratory ko yung kinunan ako ng dugo is ilang minutes lang tinawag agad yung pangalan ko and then nakunan ako ng dugo. Doon lang ako natagalan sa ultrasound as in talagang ang tagal. Parang more than hours bago ako natawag. And then sabi sa akin doon sa information kung hindi daw ako kumain. Yes, hindi po ako kumain. Pero kailangan ko daw ng tubig. So, ang ginawa ko, nagpabili ako ng 1 litro ng tubig. Malapit lang naman din doon. May bakery doon. So, doon ako nagpabili ng 1 litro ng tubig. Dahil kailangan ko daw po yung pag-ultrasound ako. Bago tawagin yung pangalan ko, kailangan nakainom na ako ng tubig. So, yun na nga mga kasis. Makukuha ko yung result is Monday. So, ang ginawa ko, dahil Monday nga, pupunta ako ng PhilHealth, dyan sa may Shaw 500. Then, nakuha ko na yung mga form dun sa PhilHealth, tsaka yung bagong ID na permanent ID ng PhilHealth. After yun, dumiretso na ako sa laboratory center para makuha ko yung mga result kasi importante yung kailangan daw talaga nito. Doon na ako mga kasis. Nakuha ko na kagad. So, ipapakita ko uli sa inyo yung aking unang laboratory. So, ito siya. So, ito yung aking mali. Ito yung So, ipapakita ko sa inyo yung aking unang laboratory. So, ito yun. Yung aking unang laboratory. So, ito siya. Ayan. Ito yung aking unang laboratory. Nung May pa ako ultrasound mga kasisa. And then, yung kinukunan ako ng panibagong ultrasound, ang sabi sa akin nung nag-ultrasound sa akin, kung sumasakit daw ba yung tiyan ko. Sabi ko, wala akong nararamdaman na sakit. Hindi yung dun sa una kong ultrasound meron talaga. Pero this time, wala talaga akong nararamdaman na pain. Kasi from May, June, July, August, September. So, 4 months bago ako nagpa-ultrasound ulit. So, ito yung naging mas mahaba yung negative mga kasisa. Ayan, mahaba siya. Ayan. And then, yun nga lang, marami siya naging details dito kaysa dun sa una. So, ayan.
And then, bago ko to sinend sa doktor, isinend ko muna sa kapatid ko kung ano yung masasabi niya dito sa result ko sa ultrasound. Kasi maraming nakalagay eh. Oo. Medyo yung aking bato sa gallbladder ko, parang 0.1, ay 0.9 centimeter yung, ayan, 0.9 centimeter to 1.1 centimeter nung May nung May nagpa-ultrasound ako. Pero ngayon kasi parang lumaki siya from 0.9 centimeter to 1.6 centimeter, so parang lumaki. Oo, and then marami dito naging details yung kumuha ng ultrasound, so marami talaga siya. And then ayun, normal naman yung kidney, left and right. Pero marami kasi siya impression ditong nakalagay eh. Oo. Merong grade 2 prostate megaly, parang ganun, with concretion. So, hindi ko alam kung ano daw. Sabi ng kapatid ko, isend ko daw kagad sa doktor para mabasa kagad yung aking ultrasound na bago. So, kaya naman ako nagpakuha ng ultrasound at saka ng mga laboratory dahil nga sabi ko nga kanina, yun yung request ni Doc. So, bago dumating yung operation, kailangan nakapag-laboratory na ako and then na-send ko na sa kanya yung mga result. And then, mga sis, ito na yung aking mga result sa dugo. So, di ko rin kasi maintindihan kung ano yung mga nakasulat dito. So, ang nakakalam lang ay yung mga doktor. So, 5 page to eh. Merong laboratory result, hematology, tapos merong clinical chemistry. Hindi ko alam kung ano yung mga yan. At hematology kung basta yun mga kasi. So marami. So hindi naman tayo doktor. So hindi ko rin naman din alam. So hindi ko rin din alam kung mataas ba siya o mababa ba siya. Pero nung sinend ko na kay Doc, kagabi din, after kong nakuha to, around 7 p.m. ko tinext kay Doc, ang sabi niya, okay, na-receive ko na, and then ready na tayo for operation mo this coming September 25. And then, imi-message niya ako ng September 24, Sunday, para alam ko daw kung ano yung gagawin ko. Alam ko naman magpa-fasting na ako. Kasi ang nabanggit niya dun sa message ni Doc sa akin ay 7 a.m. ang operasyon ko. So, yun. Pero mga kasis, although gumastos na naman ako sa laboratory, naayos ko na naman na lahat. Pero habang papalapit yung date ng surgery, natatakot talaga ako. Oo. Natatakot talaga ako mga kasis. Kasi kami lang dalawa ng pinsan ko dito. Pero this Thursday, dating na si nanay, i-explain ko na sa kanya dito. Pero kagabi, nag-video call kami, nag-usap kami kung okay na daw ba sa September 25. Sabi ko, nag-chat na naman si Doc. Nagbigay na rin siya ng oras para dun sa operation. Pero hindi ko talaga masagot kung tutuloy ako o hindi eh. Kasi nagtakot talaga ako. Pero ang suggest naman ni Doc sa akin is laparoscopic surgery yung gagawin sa akin. So, ayan. Ready na yung mga result. So, ihanda ko na lang yung sarili ko para sa operation this coming week. So, ayan. Lulungkot ako. So, ayan mga kasi, sinare ko po sa inyo yung mga kaganapan sa buhay ko. So, ayan. So, maraming salamat po. So, don't forget to like and subscribe.